punta tayo doon sa, ano, sa Gospel of Salvation. Kasi lahat po tayo ay dadaan po talaga sa Gospel of Salvation. Ano, wala pong tamang pag-aaral kung hindi natin maabot, no? Yun pong Gospel of Salvation. Okay, so atin pong babasahin ang Gospel of Salvation. Kasi si Pablo ho ay naabot din siya ng Gospel of Salvation. Kaya siya ho ay nagtuturo, ano? Kasi pag tinanong mo ang mga relihiyon, hindi nila alam yung Gospel of Salvation. Ano, wala akong nakakaalam sa Gospel of Salvation pagdating po sa relihiyon. Kaya tayo po ay mahalaga na maintindihan natin ang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Okay, basahin natin. Okay, sa aklat ng 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Now I make known to you, brethren, the gospel which I preached to you, which also you received, in which also you stand, by which also you are saved, if you hold fast the word which I preached to you, unless you believe in vain. Okay, so yan po, ano? Ipinaliwanag ni Pablo sa atin, ano ba yung Gospel of Salvation? Kasi natanggap din po niya eh. Nung natanggap niya, ibinahagi po din sa atin. Okay? So, ano po? Ang Gospel of Salvation po ay nakatuon siya doon sa sin. Kasi ang tao talaga po, pag hindi naabot ng Gospel of Salvation, wala po talaga siyang tamang pagkakilala sa Diyos. Tandaan niyo. Ano? Pag ito ho ay naintindihan mo, ito talaga yung magmamaneuver sa buhay mo. Kung ano ka, sino ka, ano? Kaya atin pong itong binalik-balikan. Okay. So, ang ibig sabihin, ikaw ay sinner. Nilo niyo ha? Tayo lahat. Ngayon, sapagkat tayo sinner ay, anong pangalawa? Makaka-experience tayo ng Kamatayan. tingnan natin yung Roma 5:12. Ito po yung sinabi ng Biblia. Kaya ang tao, lahat ng tayo mamamatay. Sige. Tagalog. Kaya kung paano nasa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Tinanin nyo. Bakit ang lahat ng tayo mamamatay? Kasi isa lang naman ang pinanggalingan ho natin eh. Si Adan. Si Adan, nakakaranas ng kamatayan. Kaya lahat po tayo ay mamamatay. Ang magandang balita, itong pantatlo. Kailangan natin ng salvation. Kailangan natin ng kaligtasan. Kaligtasan ng ating... Kaya nga po, lagi ko pong sinasabi na ang tao ay may tatlong bahagi. Tama? Tingnan ninyo ha. Okay. So, ang tao ho ay may tatlong bahagi. Mayroon siyang katawan, kaluluwa at spirit. Ano bang difference ng soul at saka ng spirit? Itong soul ho, emotion. Emotion siya. Napansin niyo ang tao, pag nagagalit siya, ay emotional siya. Ito po yun. Kaya ho, ang danger dyan, pag nagpupuri ka sa Panginoon, ang ginagamit mo ay ito. Ito ho, ang danger yan. Kasi siya emotion ito eh. Diba? Ang tao ho, naging emotional. Kaya
ang ni-required po ng Biblia, ito. Spirit. Hindi po ito. On the other side, ito siya ang nakakaramdam ng sakit hapdi. Pakiramdam lang. Pero hindi niya naintindihan hanggat wala ito. Kasi siya ang nakakaunawa eh. Ay, ako'y may cancer eh. Ako'y may taning. So ito yung nakakaalam. Kaya ang namumblema, ito. Tandaan ninyo ha, ang namumblema ito, hindi po ito at saka ito. Ito po ang namumblema. Ito po ang laging nag-iisip patungkol sa pamilya mo, anong gagawin mo sa pamilya mo. Pag mayroon kang karamdaman, siya ang nag-iisip. Kaya ang danger nito, pag hindi siya nakakatiyak dito, ba? No. Mayroong tinatawag na, ano? Ano ba yung tinatawag na physical? Ibig sabihin, hihiwalay ang kaluluwa at espiritu saan? O di bangkay na. Nakakita ba kayo ng bangkay na nagsasalita? Nakikita ka ng bangkay na nakipag-usap? Nakikita ka ng bangkay na nakakaramdam ng sakit? Wala, ano? Ang bangkay ho, as in patay. Wala. Kaya ito ho, physical na kamatayan. Ano ho? Pag siya po ay ihiwalay dito, ano? So, ang ibig sabihin, physically, patay na. Sa loob ng kabaong. Tapos ililibing natin, iyak tayo ng iyak. Mayroon silang soul. Pero wala silang spirit. Pag sinipa mo yung aso, nasasaktan. Pero alam ba nila, ba't sila nasasaktan? Hindi man alam na sinipa sila. Sabi, sinipa mo ako. Ibang klase niya. Pero kakagat yun. Oo. Pag nasasaktan, kakagat talaga yan, nasasaktan eh. Pero hindi nila alam. Oo. Ang tao, pag nagkakasakit, alam. Kasi may Spirit. May spirit. kaya nga ang ginamit, ang spirit ng Diyos at saka spirit ng tao, nagpatutuloy kay anak ng Diyos. So hindi ginagamit ang kaluluwa. Ang ginagamit ay, ang hinahanap ng Diyos, yung sumasamba sa Kanya saan? Spirit. Kaya, pansinin nyo ha, napakahalaga po nito sa ating katawan. Ito po hindi na ito mahalaga eh. Ano yung nagpapahalaga nito kung sino? Dr. Robelo. At saka si Kalayan. O basahin natin kung mahalaga sa Diyos. Basahin natin. Tagalog. At Matthew 10:28, at huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapot hindi nakakapatay sa kaluluwa. O, tinan ninyo. Tinan ninyo. Yan yung nagagaling sa bibig ng Panginoong Isus. Ang sabi, huwag katakutan pumatay ng katawan. Kaya ang katawan natin, ito lang kwenta to. Katunayan ka, pag namatay isang tao, pag siya lang mag-isa sa kanyang bahay, bulok. Di ba? So, ang mahalaga, ito. Kasi ito, pag namatay, tapos na. Wala nang pakiramdam to eh. Pag namatay po ito, wala na pong pakiramdam yan. Tapos na ang pulong. Dito ho, tandaan ninyo ha. Wala na po yan. Ito ho ang malaking pag-uusapan natin. Kasi ito, hindi siya namamatay. Hindi siya namamatay. Pero, nagdurusa. Pag ikay sumubo ng sabaw at mainit, ikay sumubo ng kanin at mainit,
pag ito po ay nakarito, lifetime ang pagdurusa. Patay tayo dyan. Lifetime po ang pagdurusa nito. Pag ito na may nakarito, lifetime naman ang ano? Kagandahan. Kaayusan. Eh, ang tanong, paano ko masigurado dito? Wala naman taong gusto sa impyerno eh. Sino kayang taong gusto sa impyerno? Gusto sa langit eh. Lahat. Kaso lang, may requirement nga po. Ano ang requirement? Alam mo na ikaw ay? Ikaw ay? Kailangan mo ng? Pinag-usapan nga natin yung ating mga mahal sa buhay eh. Pag hindi talaga maabot ng biyaya ng Diyos eh, sorry po talaga. Wala po talagang pag-asa. Eh, lagi ko sinasabi, dapat yung nakaraan sa impyerno, huwag nang ipanganak. Sa totoo lang ho. Hindi naman kasi alam ng tao yan eh. Ang tao wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam kung saan siya pupunta pag siya namatay. Walang problema po talaga sa part po ng tao. Kaya tayo, lagi nating ini-insist na ang tao ay makasalanan, ang tao ay mamamatay. Kailangan ng tao na ay kaligtasan. Kaligtasan ng ano? Espiritu. Wala kasi nakakaalam kung kailan mamatay. Wala po. Dito, wala nakakaalam dito kung kailan tayo mamamatay. Wala. Pero tayo ay hindi lang natin alam kung kailan. Kaya na ang gusto ng Biblia, ang gusto ng Panginoong Hesus, bago ka mamatay, dapat natitiyak mo to. Kasi pag hindi, nakakatakot po.